Hi, magandang hapon. Ang pangalan ko ay Ben Pak. Ako ang presidente ng Korean American Law Enforcement Organization at kasalukuyang opisyal ng reserba ng LAPD. Bibigyan kita ng presentasyon na pinamagatang seguridad at kamalayan bilang pangunahing edukasyon. Ang pagtatanghal na ito ay naging posible at sponsored ng California Department of Social Services at isang kolaborasyong proyekto ng PACE, Pacific Asian Consortium in Employment, CALEO, Korean American Law Enforcement Organization, at PACEcare. Ang CALEO ay isang non-profit na organisasyon na may pagtugon sa pagpapalago ng promosyon at pag-unawa sa kultura ng Korean American Law Enforcement personnel sa buong bansa at sa buong mundo. Ang aming misyon ay gumawa ng positibong epekto sa ating komunidad, sa mga miyembro nito at mga voluntaryo. Sinisikap naming palakasin ang aming presensya sa loob ng komunidad na nagpapatupad ng batas at lumaki bilang Korean American Law Enforcement Officers. PACE, Pacific Asian Consortium in Employment, ay isang pag-unlad ng komunidad na lumilikha ng mga solusyon sa ekonomiya upang matugunan ang trabaho, edukasyon, pabahay, kapaligiran, at mga hamon sa pagpapaunlad ng negosyo ng Pacific Asian at iba pang magkakaibang komunidad sa Los Angeles. Ang PACEcare ay isang kumpanya na namamahala sa pangangalaga ng mga senior. Tinutulungan nila ang mga pamilya na bumuo ng mga solusyon para sa pangmatagalang pangangailangan ng pangangalaga ng kanilang mga nakakatandang kamag-anak at sila ay isang sertipikadong ahensya ng California sa pangangalaga sa tahanan. Ang agenda para sa araw na ito ay tumutukoy sa mga puot na krimen at mga puot na insidente. Nag-udyok ng puot, mga istatistika at kontra-asyano na puot. Ano ang gagawin kung biktima ka ng puot? Pagsusuri ng kaalaman, ano ang gagawin kung nasaksihan mo ang puot at ang 5 Ds? Isang buod, mapagkukunan para sa pag-uulat ng puot at isang pagsusuri sa kaalaman. Magsimula na tayo. Ang layunin ng pagsasanay na ito ay ang layuning magbigay ng pangkalahatang ideya kung ano ang puot at mga puot na insidente, kung paano sila nagpapakita at ang epekto ng puot sa mga komunidad ng Asyanong Amerikano. Pag-uusapan din natin kung ano ang maaari nating gawin upang suportahan at tumayo ng magkasama ng komunidad ng AAPI. Dapat din nating kilalanin na rasismo at xenophobia sa United States ay nag-ambag sa issue. Ang presentasyon na ito ay nagsisilbing pagtawag sa pagkilos para tayong lahat ay manindigan laban sa puot at hindi pagkarasunable at itaguyod ang pag-unawa, pakikiramay at pagiging kabilang sa lahat ng komunidad. Ano ang puot na krimen? Ang isang puot na krimen ay isang krimen laban sa isang tao, grupo o ari-arian na motibasyon sa tunay o pinaghihinalaang protektadong pangkat ng lipunan ng biktima. Ang mga puot na krimen ay maaaring kasuhan alinman bilang mga maliliit o mabigat na kasalanan. Depende sa mga kilos na ginawa. Ang mga puot na krimen ay kadalasang bayolente tulad ng pananakit, pagpatay, panununog, paninira, o mga banta na gumawa ng naturang krimen. Maaaring saklaw din nito ang pagsasabuatan o pagtanong sa ibang tao na gumawa ng ganitong krimen, kahit na ang krimen ay hindi ginawa. Sa California, maaari kang maging biktima ng isang puot na krimen kung ikaw ay na-target dahil sa iyong aktwal o inaakalang lahi o etnisidad, nasyonalidad, relihiyon, kasarian, sexual na oryentasyon, pisikal o mental na kapansanan. Ang puot na insidente ay isang aksyon o pag-uugali na udyok ng puot ngunit kung saan para sa isa o higit pang mga kadahilanan ay hindi isang krimen. Mga halimbawa ng mga puot na insidente ay kasama ang pagtawag sa pangalan, insulto, pagpapakita ng puot na material sa iyong ari-arian, nagpo-post ng puot na material na hindi nagreresulta sa pinsala sa ari-arian,
pamamahagi ng material na may mga puot na mensahe sa mga pampublikong lugar. Ano ang puot na insidente laban sa isang puot na krimen? Ang mga puot na insidente ay hindi isang kriminal na gawain. Ang mga ito ay nagsasangkot ng pagalit o mapuot na pananalita, o walang galang o may diskriminasyong pag-uugali na nag-uudyok ng pagkiling. Gayunpaman, hindi sila lumala para maging krimen dahil hindi nila natugunan ang mga elemento upang gawin itong isang krimen. Ang mga nag-uudyok ng mga puot na krimen at mga puot na insidente, rasismo, isang paniniwala na ang lahi ay isang pangunahing pagtukoy ng mga katangian at kakayahan ng tao at ang pagkakaiba ng lahi ay magdulot ng likas na kataasan ng isang partikular na lahi. Ang ugali o asal na sumasalamin at nagpapatibay sa paniniwalang ito. Diskriminasyon o pagtatangi ng lahi. Xenophobia, isang pag-ayaw o puot sa, paghamak sa, o takot sa mga dayuhan, mga tao mula sa iba't ibang kultura o mga estranghero. Pagkiling, isang naiisip na ebaluasyon o klasifikasyon ng ibang tao batay sa pinaghihinalaang edad, relihiyon ng taong iyon, sexual na oryentasyon, lahi, etnisidad, lengguwahe o nasyonalidad. Mga halimbawa: China, Chinese, Asian virus, Wuhan virus, Kung flu, at iba pang mga pagtukoy upang ilarawan ng COVID-19. Manonood tayo ng isang mabilis na video patungkol sa mga puot na krimen sa Asya na nangyayari sa ating bansa. Nakakagambalang mga video ng karahasan laban sa mga Asyanong Amerikano ay nakalulungkot na isang pamilyar na tanawin sa mga araw na ito na may nakakabahala na pag-akyat sa mga puot na krimen sa Asyano na lumalaganap sa buong bansa. Pag-atake dahil sa puot laban sa mga Asyanong Amerikano ay tumaas ng halos 150% noong 2020 habang bumababa para sa pangkalahatang populasyon. Chinese virus, Kung flu. Kontra Asyanong sentimento, marami ang naniniwala na ito ay bumubugso dahil kay dating Pangulong Donald Trump na paulit-ulit na rasismong retorika, sinisisi ang COVID-19 virus sa China. Asian piece of... Malis ka dito! Mula sa mga rasismong mga salita hanggang sa masasamang pag-atake at pagpatay, ang nakakabahala ng mga puot na gawain ay tumataas. Ayaw ko siya dito! Sabihan mo siyang lumipat! Noong Marso ng nakaraang taon, nagsimulang kumalat ang mga ulat ng mga Asyanong Amerikano na inisprayan ng disinfectant, dinuraan, tinulak, sinuntok at sinaksak. Noong Hulyo, isang 89 taong gulang na babaeng Asyano ng Brooklyn ay sinunog ng 2 lalaki, naging headline ng lokal na kaso at nakatulong sa pagtaas ng kamalayan ng lumalagong damdaming kontra Asyano. Hindi ko alam kung bakit may gagawa nun. Sobrang sama ng loob ko sa kanya. Sana okay lang siya. Nakalulungkot na sa taglamig ay may namatay. Bilang isang marahas na pag-atake sa San Francisco ng isang 19 na taong gulang sa 84 na taong gulang na Thai-American Vicha Ratanapati, kalaunan ay nagbunga sa malagim na pagkamatay ng matanda. Nakita sa Marso ang isang malubhang pagbago sa damdaming kontra Asyano. Una sa isang serya ng mga pamamaril ng isang 21 taong gulang na lalaki sa 3 Atlanta spas na ikinasawi ng 8 tao. 6 sa kanila ay mga babaeng Asyano. Pakiramdam ko ay pinipilit kong itago ang marami kong emosyon. Alam kong lalabas na ito sa isang paraan o iba pa. Noong huling bahagi ng Marso, isang 65 anyos na babaeng Pilipino ang inatake habang papunta sa simbahan sa labas ng marangyang apartment na gusali sa New York City. Isang 30 taong gulang na lalaki ang sumipa sa tiyan ng babae, itinulak siya sa lupa at paulit-ulit na tinatapakan ang mukha niya. Habang ang surveillance video ay nagpapakita ng 2 manggagawa sa gusali na nanonood at walang ginagawa para tumulong. Habang nagpapatuloy ang mga pag-atake, ang mga nasa komunidad ng Asyanong Amerikano ay lumalaban. Tulad nitong 76 anyos na Asyanong lola sa San Francisco na sinuntok sa muka at nilabanan ng kanyang 39 taong gulang na nang atake, hinampas siya ng kanyang tungkod.
Ang mga walang kabuluhan at kasuklam-suklam na mga gawain ito ay nagdulot ng mga protesta sa buong bansa at nagkaroon ng nagagalit na pamilya at mga kaibigan na nagsasalita. Tulad ni Sam Chen na ang 52 taong gulang na ina ay inatake at itinapon sa sahig ng isang 47 taong gulang na lalaki sa Queens nitong nakaraang Pebrero. Ang aktres na si Olivia Mung, kaibigan ng pamilya, nagdala ng malawakang atensyon sa kaso pagkatapos niyang i-post ito sa social media. Ang pag-atake tulad ng marami ay hindi itinuring bilang isang puot na krimen, kaya naman nagsasalita na si Chen. Tulad ng makikita mo sa graph na ito, ang mga pag-atake sa mga Asyano ay tumaas ng husto kumpara sa iba pang puot na insidente na krimen. At may dalawang dahilan. Isa, dahil nagkaroon ng pagtaas. At ikalawa, nagkaroon na mas maraming naiulat na insidente. Habang ang mga tao ay nagiging mas may pakiramdam na may kapangyarihan at mas nagiging may alam na sila at mayroong higit pang mga website at mapagkukunan para maiulat sila ng mga tao. Sa mga naiulat na insidenteng ito, 50% ay kontra Asyanong paninirang puri o may kaugnayan sa pamayanang Asyano. 23% ang sinisisi sa COVID-19 at 25% ay naidirekta sa mga paninira laban sa imigrasyon. Dahil natapos ang COVID noong 2022 o talagang nakorba, nakita namin ang pagbaba at gayunpaman mayroon pa ring malaking bilang ng mga ulat. Bagamat ang bilang ng mga kontra-Asyanong puot na krimen ay bumaba mula noong COVID-19, ang Asyanong Amerikano ay patuloy na humaharap ng iba't ibang anyo ng salahi at diskriminasyong nakabatay sa puot. Mga puot na insidente at mapuot na mga krimen at diskriminasyon, 78% ng mga Asyanong nasa hustong edad ay tinatrato bilang mga dayuhan kahit na sila ay pinanganak sa United States. Kasama sa mga halimbawa ang pagsabihan na bumalik sa kanilang sariling bansa at tinatratong parang hindi sila marunong mag-English. 32% ng Asyanong nasa hustong edad ay nagsasabi na may kilala silang ibang Asyanong tao sa United States na pinagbantaan o inatake dahil sa kanilang lahi o etnisidad simula pa lang ng pandemya ng COVID-19. Ang kontra-Asyanong puot na krimen ay hindi bago. Sa kabila ng pagdagsa ng mga pagkakataon ng galit kontra Asyano sa panahon ng pandemya ng COVID-19, mahalagang kilalanin na ang ganoong diskriminasyon ay hindi isang bagong pangyayari. Noon pang balikan sa petsa sa 1882 Chinese Exclusion Act sa pagtanggi ng mga karapatan sa naturalisasyon hanggang 1940s, sa internment ng mga Japanese American noong World War II. At sa pagtanggi kinakaharap ng mga Muslim, Sikh at South Asians pagkatapos ng 9/11 na pag-atake. Kung isa kang biktima ng puot na krimen, dapat, syempre, makipag-ugnayan sa pulisya, 911. Kung ikaw o ibang tao ay nasa panganib kaagad, nahaharap sa isang medikal na emerhensiya o pagsaksi sa nangyayaring krimen. Kung may mapapansin kang kahina-hinala o nagbabantang pag-uugali o aktibidad na maaaring nagpapahiwatig ng layuning kriminal, kumuha ng medikal na atensyon. I-save ang mga dokumento ng lahat ng ebidensya, kumuha ng litrato at isulat ang mahahalagang impormasyon. Maaaring kabilang sa ebidensya ang graffiti, vandalismo, paninira, plaka ng lisensya, larawan, o iba pang bagay na maaaring makatulong sa investigasyon.
Kung maaari, isulat ang pangalan, address, numero ng telepono at mga email ng mga saksi. Dahil lang ilan sa kanila, maaaring hindi nais na manatili sa lokasyon o baka nagmamadali silang umalis. Isulat ang mga ito o kumuha ng litrato gamit ang iyong cellphone para maibahagi mo sila sa pulis o iba pang ahensyang nagpapatupad ng batas. Subukang kumuha ng paglalarawan mula sa sinumang saksi ng mga suspect o mga sasakyang kasangkot. Pagkatapos, makipag-ugnayan sa mga organisasyon ng komunidad sa inyong lugar at matutulungan kanilang tumugon sa mga puot na krimen o mga puot na insidente. At maaari mong gawin ang mga ulat ng insidente alinman sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan din ng computer. Kung makaranas ka ng isang puot na insidente, muli, kung hindi ka masasaktan. Kung nasa panganib ka, tumawag sa 911. Ngunit pagkatapos ng nangyari, maaari mong ibahagi ang mga larawan o anumang uri ng dokumentasyon na maaaring makatulong sa pagpapatupad ng batas. Harapin ang investigasyon ng puot na insidente. Kunin ang kontak ng mga saksi. Kunin ang paglalarawan mula sa mga saksi ng may kagagawan at impormasyon din sa mga sasakyan o iba pang mga pagtukoy. Pati na rin ang krimen. Maaari kang makipag-ugnayan o organisasyon ng komunidad sa inyong lugar upang makatulong na mag-navigate, mag-ulat o kumuha ng mga mapagkukunan para harapin mo ang puot na insidente na ikaw ay biktima ng o kung nasaksihan mo ang pangyayari. Alamin mo ang iyong mga karapatan. Maraming mga tao ay maaaring hindi komportable sa pagharap sa pagpapatupad ng batas dahil sa dating pakikipag-ugnayan sa pulisya o dahil sa lingwahe. Dapat mong malaman na kung ikaw ay magsisimula ng pakikipag-ugnayan sa pulisya, maaari mong tapusin ang pakikipag-ugnayan anumang oras. Pagsisimula ng usapan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na nagkaroon ka ng negatibong mga nakaraang karanasan sa pulisya ay makakatulong sa mga opisyal na mas maunawaan ang iyong pananaw. Maaari kang humiling ng isang supervisor anumang oras. Kung hindi mo nararamdaman matulungin ng opisyal o hindi ka pinapansin, karapatan mo rin na mag-ulat ng iyong pakikipag-ugnayan sa pulisya at ang pulis ay hindi makakapigil sa iyo sa pag-uulat sa pamamagitan ng video o voice recording. Mahalagang tandaan iyon habang nasa iyo ang mga karapatang ito. Mga tiyak na batas at regulasyon ay maaaring mag-iba ayon sa jurisdiksyon. Ang pananatiling kalmado at may kooperasyon habang iginigiit pa rin ang iyong mga karapatan. Sa panahon ng pakikipag-ugnayan sa pulisya, kadalasan ay maaaring humantong sa mas malinaw na mga resulta. Magkakaroon tayo ng mabilis na pagsusuri sa kaalaman. Ang xenophobia ay isang takot o pagkamuhi sa A, B, C o D. Mga dayuhan at estranghero. Ano ang maaari mong gawin upang labanan ng xenophobia? A, B, C o D? Lahat ng nabanggit, D. At pupunta tayo sa paano kung masaksihan mo isang puot na krimen o puot na insidente? Ang 5Ds ng interbensyon ng tagamasid ay mga pamamaraan na binuo ng Right to Be. Isang organisasyong gumagana upang labanan ng panliligalig at ang mga iyon ay abalahin, magtalaga, idokumento, pag-antala at direkta. Maaring gamitin na ang interbensyon upang suportahan isang taong hinaharas, upang bigyang diin na hindi okay ang panliligalig at upang ipakita na mayroon tayong kapangyarihan upang maging mas ligtas ang ating komunidad. Ang unang D ay abalahin. Abala ay isang banayad at malikhaing paraan upang mamagitan. Ang pakay nito ay magdiskaril lamang ang insidente ng panliligalig. Sa pamamagitan ng pag-abala nito, ang susi sa magagandang distraksyon ay huwag pansinin ang taong nang asar
at direktang makipag-ugnayan sa tao sino ang hinaharas. Huwag makipag-usap o sumangguni sa panliligalig na nangyayari. Sa halip, pag-usapan ng isang bagay na ganap na walang kaugnayan. Ang isang halimbawa nito ay kung nasaksihan mo ang isang pangyayari. Maaari mong sabihin ng isang bagay tulad ng paumanhin, maaari bang sabihin sa akin kung saan ang bus? Alam mo ba kung saang kalye ito? Saang daan ang kalyeng ito? Gusto mong matakpan ang nangyayari sa pamamagitan ng pag-distract sa kanila. Magtalaga. Humihingi ito ng tulong sa isang third party na makialam sa panliligalig. Ang susi sa mga delegasyon ay maghanap ng delegado na handa at handang tumulong. Kadalasan, isang mahusay na pagpipilian ay ang taong nasa tabi mo mismo. Kapag nagtatalaga ka ng isang tao na tumulong sa iyo, subukang sabihin sa kanila ng malinaw hanggat maaari ang nasasaksihan mo at kung paano mo sila gustong tumulong. Ang isang halimbawa nito ay, kung nasasaksihan mo ito, sabihin, paumanhin, hinaharas ba ang taong ito? May maitutulong ka ba? At kung ito ay nangyayari sa isang bus o isang bagay tulad nito, sa tingin ko ang driver ng bus ay isang halimbawa ng pagtatalaga para matigil na ito. Idokumento kasama sa dokumentasyon ng alinman sa pag-uulat o pagkuha ng mga notes sa isang pagkakataon ng panliligalig. Makakatulong talaga ito upang maiulat ang insidente, ngunit may ilang mga susi para sa ligtas at responsable pagdodokumento ng panliligalig. Tasahin ang sitwasyon. Kung walang tumutulong ang taong hinaharas, kung ganon ay gumamit ng isa pa sa 5 Ds. Pagre-record ng karanasan ng isang tao sa pinsala nang hindi tinitiyak na sila ay tumatanggap ng tulong, maaaring lumikha ng karagdagang trauma para sa kanila. Sa madaling salita, kung magre-record ka, siguraduhin na ang kaligtasan ng taong inaatake ay hindi nasa panganib. At kung sa tingin mo na ang pag-record ay magiging kapaki-pakinabang sa investigasyon mamaya. Pag-antala. Kahit na hindi ka makakilos sa sandaling ito, makakagawa ka pa rin ng pagbabago para sa isang taong hinaharas. Sa pamamagitan ng pag-check-in sa kanila pagkatapos ng katotohanan, maraming uri ng panliligalig nangyayari sa daan o napakabilis at hindi laging posible magkakaroon tayo ng pagkakataong makialam sa ibang paraan. Ngunit hindi mo kailangang baliwalain ang nangyari at magpatuloy. Maaari kang makatulong na mabawasan ang trauma ng tao sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila pagkatapos ng insidente ng panliligalig. At pagkatapos mangyari, maaari kang tumulong sa kanila upang makita kung kailangan nila ng anumang mapagkukunan at magbigay ng mga mapagkukunan sa kanila matapos mangyari ang insidente. At ang huli ay direkta. Minsan, baka gusto mong parang direktang tumugon sa panliligalig sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan sa hindi naangkop na ugali at pagharap sa taong gumawa ng pinsala. Ibig sabihin, kung sa tingin mo ay ligtas, maaari kang direktang makasali at makialam o tumulong sa sitwasyon. Para direkta kang tumulong, kailangan mong isaalang-alang kung ikaw ay pisikal na ligtas. Kung ang taong hinaharas ba ay pisikal na ligtas? Ligtas ba ang kapaligiran? Mukha bang malamang na lalala ang sitwasyon? Masasabi mo ba kung ang taong hinaharas ay gustong may ibang magsalita o gusto ng tulong? Kung makakasagot ka ng oo sa lahat ng tanong na ito, maaari kang pumili ng direktang tugon. Ang pangalawang susi sa direktang interbensyon ay panatilihin itong maikli at malinaw. Kahit na nakakatukso man ito, iwasang makisali sa dialogo, debate o argumento. Dahil ito ay kung paano maaring lumala ang mga sitwasyon. Kung ano ang magagawa mo at ng iyong komunidad, magsalita laban sa puot at hindi pagpaparaan.
Magsagawa ng mga rally sa komunidad upang suportahan ang mga biktima, mag-alok ng suporta at tulong sa mga biktima. Magtanong sa mga pampublikong opisyal upang magsalita laban sa mga puot na krimen. Magparaan upang labanan ng karahasan at rasismo. Magsalita kung saksi ka sa isang puot na krimen o insidente. Iulat ang puot na krimen o insidente sa iyong lokal na tagapagpatupad ng batas at mga non-profit na organisasyon. Isaalang-alang ang pakikilahok sa isang pagsasanay tungkol sa puot. Magtaguyod para sa kamalayan sa iyong lugar ng trabaho at sa mga taong kilala mo. Pag-uulat ng mga puot na krimen, karaniwan mong magagawa ito sa pamamagitan ng pagtawag sa 911. Maaari ka ring tumawag sa 211 para iulat ito sa County ng Los Angeles. At 311 upang iulat ito sa lungsod ng Los Angeles. Maaari mo ring gamitin ang mga numero ng teleponong ito na ang mga hindi pang emergency na numero para sa LAPD. At ang hotline ng pag-uulat ng non-profit na California versus Hate. Maaari ka ring mag-online sa mga website na ito na may mga mapagkukunan para mas matutunan mo ang paksa. O maaari kang makakuha ng mga mapagkukunan para sa mga taong naging biktima o saksi sa isang puot na krimen o isang puot na insidente. Ang aming huling pagsusuri sa kaalaman. Ang lahat ba ay mga insidente ng bias ituturing mga puot na krimen? Oo o hindi? Hindi. Sa maraming pagkakataon, maaari silang maging barabal na paniligalig o diskriminasyon laban sa isang tao batay sa kanilang pagkakakilanlan. Ngunit walang kinalaman ng insidente ng isang pangunahing krimen tulad ng pinalubhang panliligalig, pisikal na pag-atake, banta ng pag-atake, o pinsala sa ari-arian. Nagpapatupad ng batas kumuha ng mga ulat para sa mga puot na krimen. Oo. Bawat ahensyang nagpapatupad ng batas sinusubaybayan ang datos ng puot na krimen at ang departamento ay kinakailangang i-post ang impormasyong iyon sa isang tinukoy na website bago ang ika-1 ng Hulyo ng bawat taon. Ang LAPD ay kumukuha ng mga ulat para sa mga puot na krimen o mga puot na insidente. Oo, ang LAPD ay isa sa iilang ahensya. Kukuha talaga yan ng report para din sa mga puot na insidente. At syempre, kukuha sila isang ulat para sa mga puot na krimen. Ito ay naging isang pagtatanghal sa mga puot na krimen at mga puot na insidente. Narito ang aking impormasyon. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari kang makipag-ugnayan sa akin sa ben@caleyousa.org. Maraming salamat.